Pag-usapan na natin kung ano yung mga ayaw natin dito sa XADV natin. Unang-una, tinawag ng motor natin na adventure scooters. Lagi tayong nasaya sa mga bato, sa mga lupa na medyo malalubak. So meron tayong solusyon na ginawa dyan, na nag-install tayo na yan, medyo off-road lang papasok pala dito. Ang lawak dito, ang ganda oh. Kaya nagana ng buko. Ano yung hinog na yun? Maliliit lang ah. Ilaw na eh. May hinog yan sa bahay. Sir JC, thank you po. Thank you po, thank you po. Woo! Off-road. Ito si Bossing, bago lang sa amin. So kung gusto nyo sumama sa amin, no, chat nyo lang ako sa page natin sa Dubi Moto, tas sama rin kayo. What is up guys? Dubi Moto here, another day, another ride. Sa loob ng 6 na buwan, nagamit natin tong Honda XADV natin. Nag-North Loop na tayo, camping, breakfast ride at madami pang iba. Madami din tayo nagustuhan sa kanya, pero syempre, meron ding hindi. Kaya sa episode na to, pag-uusapan natin yung mga bagay na inayawan o hindi natin nagustuhan dito sa XADV natin. Kaya kung gusto mo malaman, tapusin mo ang video na to hanggang dulo. Let's go! Yan guys, rolling na tayo, no? Time check 6:42. Bale, dito kami sa may Petron Evian nag-meet up. So habang pinag-uusapan natin yung mga ayaw natin sa XADV natin, is biyahe din muna tayo papunta sa Amadeo. Pupunta tayo sa place ng isa sa mga tropa, which is kila Kuya JC. Yan, bali may biyahe pala tayo na 47 kilometers. Bali, halos 1 oras din yung biyahe natin. Woo! Ganda ng weather oh. Sikat na sikat yung araw, pero napakalamig talaga. So bali yan oh, pag-usapan na natin kung ano yung mga ayaw natin dito sa XADV natin. Siyempre hindi lang yung puro gusto, di ba? So hinati natin siya, yung mga ayaw natin, ginawa natin siya ng mga major na ayaw natin, pati mga minor. So siguro no, maaga pa naman, simulan natin sa minor. So sa mga minor na mga ayaw natin dito sa motor natin, siguro umpisahan na natin no, isingit na kagad natin yung presyo. Siyempre hindi natin may tatago no, na medyo mahal nga talaga tong XADV natin kasi nagkakahalaga yung 2025 version ng 849,000. So sa 849,000 ninyo, marami na kayong pwede mabili ng motor tulad na nandiyan dyan. Kunyari gusto nyo ng mga pan-touring, nandiyan dyan yung mga 450 MT. Sa Honda, nandiyan dyan yung CB500X, NX500. Napakadaming choices. Transalp, yan yung mga choices na medyo below price ng XADV natin. Transalp is nagkakahalaga yata ng mga 600 eh. So diba yung 450 MT, pwede mo siyang pan-trail. So, di ba? Sunod naman, no, yung mga ayaw naman natin dito sa XADV natin, etong windshield natin. Maganda yung windshield natin, improve siya dahil pwede mo siyang iset ng isang kamay lang. Pero, pag natakbo, dahil sa height ko, may height ako 183 centimeters, yung pinakataas na itong windshield natin is tumatama mismo sa mukha ko. So, parang, di ba, naiipon yung hangin patama sa mukha ko. Kaya kahit pa paano, lalo na nagbablog tayo, minsan, umiingay eh. So, dapat lagi nakasara yung helmet natin. Minor lang naman. Sunod naman sa mga nakikita natin, no? Etong cruise control, guys. Ito yung mga medyo naiilang ako gamitin. Tulad nito, guys, ha. Kung magko-cruise control tayo, medyo hindi ko siya masyado abot kasi sanay ako yung kamay ko is nasa may gilid, hindi dito sa may papasok. Dahil kung magbe-brake tayo dito sa may medyo papasok, matigas. So lagi kong ginagawa is dito sa may gilid. So kung nasa gilid ako, hindi ko naabot yung cruise control. So ang mangyayari kung magko-cruise control ako, tatanggalin ko pa sa throttle yan, ganyan, bago ko siya mapipindot. So yun lang naman, no? Minor lang naman siya. Hindi naman siya ganun ka-major na makaka-apekto sa pagra-ride natin. Sunod naman na ayaw natin sa XADV natin is syempre yung bigat. Dahil itong XADV natin is meron siyang 237 kilograms na bigat. So wala pa dun yung crash guard, wala pa dun yung bracket ng top box, pati yung top box wala pa dun. Kaya kung i-add mo, siguro titimbang to ng mga 250 kilograms. So medyo mabigat na rin yun, di ba? Pero pag natakbo naman, wala namang problema. Halos lahat naman ng motor ganyan. Pag tumatakbo, maganda na. Pero pag nakahinto o yung mga stationary, sa parking lot, pag inuusog nyo yung mga motor nyo, yun, medyo mahirap. Yan, congressional na tayo. Pag medyo napalit ka ng konti dito, traffic dito eh. So, pasok na natin ngayon yung isa sa mga ayaw natin dito sa Honda XADV. Yung throttle response niya, medyo may delay talaga siya. Siguro nasanay lang din tayo sa motor natin na Kawasaki ZH2 na talagang pag binigyan mo ng throttle, talagang iaarangkada ka niya. Guys, kung bago ka lang pala sa channel natin, no, ulitin natin, lagi naman natin sinasabi, kung bago ka lang sa channel natin, wag mo na kalimutan mag-like, comment ka na rin tungkol sa pinag-uusapan natin, pati subscribe ka na din para updated ka sa lahat ng mga biyahe natin o lahat ng trip natin. Okay, tuloy ulit tayo sa pinag-uusapan natin, no? Meron pa akong mga naiisip na mga minor netong ayaw natin sa
XADV natin. So isa ulit dyan, no, sunod natin, etong compartment. Yung compartment natin is 22 liters lang na storage. So sa mga nagtatanong dyan, no, sa mga nakakakita ng motor natin, lagi nilang sinasabi, o lagi ko naririnig, ang laki siguro ng compartment dyan. Pero guys, alam nyo, hindi kakasya etong full face na helmet natin dito sa compartment natin na 22 liters. At usapang under compartment tayo, no, isabay na natin dyan yung upuan neto. Once na binuksan pala ninyo guys yung upuan netong XADV natin, hindi siya fully nag-o-open. Siguro para mga nasa 30 to 40% lang yung bukas niya. Hindi ko alam kung bakit ganun. So medyo nahihirapan ako, lalo na pag gabi, yung talagang may sinisilip ka talaga. Pero good thing na lang na may ilaw din talaga itong under compartment natin. Pero yun nga lang, hindi masyado bumubukas yung upuan. So talagang sisilipin mo pa. May naalala ako, no, kasi kahapon naglinis ako ng motor, nagpunas-punas lang ako. So feeling ko ihahalo ko na yan o isasama na natin yan sa mga minor. Napakahirap linisin na itong motor natin dahil nga puro plastic, puro glossy yung ano niya, yung mga fairings niya. Kaya prone siya sa gas-gas. So kung hindi ka maingat dun sa mga pampunas ninyo, kunyari yung panggulong ginagamit nyo sa pangkatawan, check talaga na magagasgas talaga yung fairings ninyo, magkakaroon ng mga swirl mark. Pero syempre baka may mag-comment dyan, bakit hindi mo na lang pina-PPF kung yun yung problema mo? Pucha, napakamahal kasi ng PPF. Ang ginawa ko lang dito sa protection natin is ceramic coating. Pero alam ko naman na yung ceramic coating guys is hindi siya ganun mapoprotektahan yung pintura ng motor natin. Ang mapoprotektahan lang niya, hindi ka lang talaga lagi maghuhugas dahil nga naka-ceramic na siya. Pag naghugas ka, babagsak lang yung tubig para nagiging ano siya, water repellent o hydrophobic. Ang alam ko kasi sa PPF nung huling tanong ko is para dito sa XADV natin is parang 25,000 yata. So medyo masakit-sakit yan, di ba? Pero kung tatanungin niyo naman ako, hindi ako ganun kaselan eh. Kung may gas-gas man yung motor ko, kahit konti lang naman, okay lang naman sa akin. Okay, sunod natin, no, sa tuwing haalis tayo, kahit papano, chine-check natin yung kadena natin. So isa din yan sa mga minor dahil may chain guard siya na medyo tagun-tago talaga yung kadena natin. Nahihirapan ako linisin unang-una. Sa pagsilip, madali lang dahil i-center stand lang natin tapos maikutin yung gulong, makikita na kaagad natin. Pero pag naglilinis talaga, kailangan mo talagang tanggalin yung mga chain guard niya kasi hindi mo talaga siya malilinis. Parang siguro nakikita sa chain mo is parang 10 to 20% lang nung kadena mo. So mahirap siyang linisin kung balot na balot siya. Yan, bali biyahe na muna tayo, no? So mamaya pag-usapan naman natin yung mga major na ayaw natin dito sa XADV natin. At alam ko sa mga nanonood dyan, alam ko gusto mo rin malaman yan. Yan, approaching na tayo guys dito sa destination namin. Dito kami magbe-breakfast. Medyo nasunod lang tayo, hindi na natin masyado kabisado. Ito na pala, meron palang signage dito, Bare Rest House. Uy, angas, off-roadan. Yan, medyo off-road lang papasok pala dito. Pero walang problema yan. Tama-tama, mamaya pag-uusapan natin yan. Pasok yan mamaya sa major na ayaw natin dito sa XADV. Lawak dito, ang ganda. Woohoo! Ganda dito, probinsya. Ganda. Yan guys, touchdown na tayo dito. Yan, park lang natin na maganda. So guys, nandito na kami sa guest house ni Kuya JC. Kuya, nagkano ng buko. Matamis kuya? Matamis? Sarap. Kuya boy ito. Ano yung susungkitin nyo? Suha. Ano yan? Lilit pa eh. Suha. Parang di ka na mahirapan, ganito lang oh. Sa gilid lang, no? Oh. Suha din ba yan kay Boyet? Ano yung hinog na yun? Nanliliit lang ah. Pero may hinog yan sa ano, may hinog yan sa bahay. Yung parang kay Cap ba yan? Yung puti yung loob? Ito si Bossing, bago lang sa amin. Ano mo pangalan nyo ulit? Meron ba? Si Sir Ed, kakasama pa lang. So kung gusto nyo sumama sa amin, no, chat nyo lang ako sa page natin sa Dubi Moto, tas sama rin kayo. Medyo nagkakatuwaan pa yung tropa dito sa buko. Ayun oh. Yan yung tamang ano, no? Laman-laman. Tamang laman. Marami siya kanina, dala niya ano. Presa. Grabe ka naman. Wala po.
Sir JC, thank you po. Thank you po, thank you po. So guys, I know, gear up na tayo. Pero bago ang lahat, no, shoutout kay Kuya JC. Happy birthday, Kuya JC. Yan, ganda tumambay dito, napakalamig. So yun, biyahe na tayo pabalik. At para mapag-usapan na natin yung mga major na pangit dito sa motor natin. O hindi naman pangit, mga hindi lang natin nagustuhan. Woo! Off-road. Yan, palabas na tayo, no? Dinaan ulit natin tong off-road dito. Napaka-alikabok lang. Yun, let's go, try natin. Tayo naman, akyat. Isa na. Sige, libre. Boom! Libre, wala pa yan. Okay. Diretso. Unahin natin ng konti. Bueno. Okay. Isa. Sige. Yun, safe. Yan guys, so time check pala tayo, 11:01. Ano na? Dalawa na lang. Yan, labas na yung mga tropa. Yan pa, tsaka ako. Nandito na po. Oh, libre ha, libre. Libre. Go ahead, yan eh. Go. Dito may bayad, dito may bayad. Sige, libre. Libre. Sige, ako to. Up chill. Okay na. Go! Let's go. Hi, Pogi! Pogi na nakain to. Wala nga eh. Bale yun nga no guys, pag-usapan na natin. Hindi naman siya talagang major, pero pinangalanan lang natin siya ng major pati minor. So papangalanan na natin o sasabihin na natin. Unang-una, tinawag yung bike natin o tinawag yung motor natin na adventure scooter. So nandun tayo sa side na adventure at crossover siya ng scooter. So ibig sabihin kung adventure, di ba? Pwede siya sa mga off-road. Hindi ko naman nilalahat yung model ng XADV, no? Pero etong specific natin is yung 2025. Bakit? Dahil napakababa ng ground clearance niya. Nasabi na rin natin sa intro natin kanina na nagamit natin siya sa mga camping, sa mga breakfast ride. Pero mostly, sa camping ko to nararanasan. Napakababa ng ground clearance niya. Lagi tayong nasayad sa mga bato, sa mga lupa na medyo malalubak o matataas o malalalim. Kaya diba, kahit pa paano, mapapaisip ka kung adventure ba talaga. Siguro naging adventure dahil sa spoke wheels niya, sa gulong niya 17 tapos 15 sa likod. So, sa build niya is parang pang-adventure siya, pero scooter pa rin siya. Pero hindi ko naman sinasabi din guys na hindi siya po pwede sa mga off-road. Siguro light gravel lang, yung mga loose gravel na hindi ganun kalalakihan yung bato. So meron tayong solusyon na ginawa dyan. So nag-post tayo sa Facebook natin na nag-install tayo ng Rising Link. So yung product na Rising Link, no, ilalagay natin dito. Yan, sa lower left, kung hindi nyo napapansin, meron dyang product. Pindutin nyo lang yan, lalabas kung saan natin nabili etong gamit natin na Rising Link. So before kasi no guys, ang seat height nitong Honda XADV na 2025 is 790mm lang, which is yung mga dati 830 yata o 820 eh. So ngayon medyo sa 2025 version is 790mm lang. So ang tayo naman natin dito sa 2025 na to is medyo flat-footed na talaga tayo, dalawang paa pag nakahinto. So pagkakabit natin itong Rising Link nga na nabili natin sa Shopee, which is yun yung gamit ko ngayon, medyo noticeable yung pagtaas niya dahil medyo malapit na ako tumingkaya dito sa motor natin. Tapos sa mga subdivision namin, yung mga humps na sinasayadan natin is parang hindi ko na nasasayadan. So di ba kahit papaano is malaking tulong na siya para maiwasan yung pagside ng ilalim natin. Yan, kung mapapansin niyo guys, so dati sobrang flat-footed tayo, ngayon medyo nakataas na yung paa natin. So kahit papaano na-solve natin ng kaunti yung problema natin na lagi nasayad, laging ganyan. Kaya ayun. Para naman sa mga nagtatanong din no, kung madali lang ba i-DIY yung pagkabit ng Rising Link, sobrang dali lang. Kailangan nyo lang ng 14 pati 17 yata yon para matanggal ninyo yung bolt. Ang Rising Link kasi guys, paikli yung linkage niya, hindi siya pahaba. So ang isang cons pa doon is pag nag-side stand naman kayo, is yung tilt ng bike ninyo is sobrang tilted na. So mas maganda na mamili kayo ng mga papag-side standan ninyo na lugar. Ibig sabihin, wag masyado sa malupa, wag sa malambot, dapat medyo matigas. Pangalawa kagad guys na hindi natin masyado nagustuhan dito sa Honda XADV natin is yun nga, nag north loop na tayo. So sa pag north loop natin is parang kinukulang lagi ako sa gasolina dahil itong fuel capacity na itong motor natin is parang nasa 13.2 liters lang. So di ba mas maganda siguro kung 15 pataas, mga 18, di ba? So para siyang adventure na talaga. So yun nga, wala naman tayong magagawa. 13.2 liters lang.
yung fuel capacity nitong motor natin. Napag-usapan na din yung fuel capacity. Fuel consumption natin is 18 to 20. Pero pag nasa standard mode lang tayo, tapos tamang highway lang, siguro pag nasa mga probinsya, yung walang tigil, walang stop and go katulad nito, eh siguro papatak siya ng mga 24, 20 plus siguro. 6 na buwan na natin nagagamit to, pero halos yun lang talaga, yun lang yung problema ko dito. So far, wala na ako masasabi sa comfortability, sa suspension niya, lalong-lalo na sa DCT na puro piga lang ako, lalo na nagbablog tayo, puro piga lang ng piga. Hindi na natin masyado iniisip yung pagsuswitch ng gear, yung pagtutukod sa clutch, sa gamit ang paa natin. So talagang ano lang, talagang puro gas-gas lang tayo, throttle lang. Bale sana guys, nag-enjoy kayo sa mga ganitong klaseng content. So sa mga bago dyan, huwag nyo nakalimutan mag-like, comment ka na rin, tapos subscribe ka na din para updated ka sa mga trip natin o sa mga lakad natin, di ba? Dito ko na rin siguro tatapusin yung vlog natin. Kung may nakalimutan man ako, di ba? Comment down below na rin kung ano yung mga tanong nyo pa, baka masagot natin yan. Pwede kayo magtanong dyan, comment lang kayo sa baba. O kung gusto nyo talaga makakausap ako, kung curious kayo, chat nyo lang ako sa Facebook page natin, Dubi Moto. At sa mga gusto rin makiride sa amin, no, chat nyo lang ako sa Facebook page nga natin na Dubi Moto. Tapos sama kayo sa ride namin. Usually, o mostly, every week talaga kami nagre-ride. Friday tambike, linggo naman yung ride natin. So yun lang, hanggang dito na lang siguro, no? Kita-kits tayo next episode. Dubi Moto out every Thursday yan, 5 PM. Dubi Moto, let's go.